Naranasan sa Dagupan City ang 1.2 meters na antas ng baha bunsod ng high tide. At kaugnay niyan, may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras nga na ito ay baha pa rin ang ilang kalsada at maging ang ilang kabahayan sa lungsod ng Dagupan bunsod pa rin ng high tide. Mag-aalas 7 kaninang umaga, September 17, nang bahain ang bahagi ng Burgos Street sa Dagupan City dahil sa high tide. Binahari ng bahagi ng Rizal Street at A.B. Fernandez Avenue. Dahan-dahan ng usad ng mga sasakyan. Pinasok din ng baha ang ilang kabahayan sa lungsod. Sa Poblacion Oeste, 300 kabahayan ang apektado ng high tide na nagsimula pa raw kagabi. Upon checking ng aming mga barangay health workers at mga volunteers, pinag-stay po namin sila sa kanilang mga bahay muna dahil nga po iniiwasan din po natin ang mga possible waterborne illnesses or diseases. Hirap. Ang hirap ng ganitong sitwasyon. Lampas tuhod ang baha sa loob ng bahay ni Medina. Lahat ng kanilang gamit nasa ikalawang palapag na ng bahay. Ay, mahirap. Kasi lahat itataas po. Tapos hindi kayo makagalaw yan masyado. Ang ilang may-ari ng establishmento naghanda ng sandbags sakaling tumaas pa ang baha. Ayon sa CDRRMO, 2 araw nang umaabot sa 1.2 meter ang tide level sa lungsod. Epekto raw ito ng habagat at bagyong Hiner. Apektado ng high tide ang mga barangay na malapit sa Pantal River. Kaya ang pinaka-concern natin for this week will be yung high tide natin. So possible din, it's because meron tayong gale warning din na 2 hours bababa at bababala just like kahapon din. Karaniwang nitatala ang peak ng high tide mula alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng tanghali. Panawagan ng CDRRMO sa publiko kung lulusong sa baha, magsuot ng bota upang makaiwas sa leptospirosis. Chris, sa ating pag-ikot sa ilang parts ng Dagupan City as of 4:30 p.m. ay meron pa ring baha bunsod ng high tide ang bahagi ng Mayombo, PNR Road, Lasip Chico, Pogo Grande at maging sa part o bahagi ng Galvan Street. At sa ngayon nga, Chris, ay nakakaranas naman ng bahagyang traffic build-up sa bahagi naman ng Perez Boulevard at maging sa may MH Del Pilar dahil pa rin yan sa ginagawang kalsada. At sa ngayon nga, Chris, ay mas maayos na yung lagay ng panahon kumpara kaninang tanghali na kung saan ay na-experience nga natin yung malakas na buhos ng ulan bunsod naman ni Bagyong Hiner. Sa ngayon, kahit papaano ay mas maganda na yung lagay ng panahon sa malaking bahagi ng Dagupan City. Chris? Jasmine, bukod sa mga apektadong motorista, kamusta naman sitwasyon ng mga negosyante na nakapwesto doon sa mga lugar na nagkaroon na ng road elevation o yung napataasan na ang kalsada? Nakatulong ba ito sa kanila? Chris, actually karamihan na sa mga negosyante na naapektuhan nga nung road elevation na project ng Department of Public Works and Highways or DPWH ay nakapag-adjust na rin or nakapag-elevate na rin ng kanilang mga pwesto. Konti na lamang, Chris, yung mga hindi nakapag-adjust ng kanilang pwesto at sila nga yung mga, ito nga yung mga establishment actually na pinapasok ng tubig. Pero konting-konti na lamang yan, Chris. Kaya naman, well, malaking bagay for them na mataas na yung kalsada, especially sa may bahagi ng Arellano Street, A.B. Fernandez East at maging sa may MH Del Pilar dahil kahit papaano nga ay actually wala nang baha sa mga parts na yun, Chris, at since elevated na nga yung kanilang mga establishment ay mas maganda na yung kita para sa kanila. So medyo may mga concerns na lang ngayon ay yung mga hindi pa nakapag-elevate pero konting-konti na lamang yon at ang kanilang ginagawa ay naglalagay na lamang ng mga sandbags sa harapan ng kanilang mga pwesto, Chris. Bukas naman kaya, Jasmine, sa forecast, gaano kataas ang inaasahang aabuti ng high tide? Sa tide forecast ng Pag-asa na kanilang inilabas, bukas inaasahan na aabot sa 2.3 feet hanggang 3 feet yung tide level na ma-experience sa lungsod ng Dagupan. Yaan ay mag-start ng 8:30 ng umaga. Pinaka-peak ay 8:30 ng umaga hanggang 9:30 ng umaga. Kaya naman, syempre, panawagan pa rin, paalala pa rin sa ating mga kapuso kung sila ay may transaksyon sa lungsod ng Dagupan, kahit po maganda na yung weather bukas, ay maghanda pa rin dahil nga sa inilabas na abiso ng Pag-asa with regards naman doon sa tide forecast na meron pa rin pong high tide na ma-experience sa lungsod ng Dagupan bukas ng umaga, Chris. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.